Magandang hapon po sa inyo mga ka-farmer. Let's go farming na po. 9 days na po yung ating mga alagang sisiw. Ito na po sila. Sa lumipas sa mga 3 araw, 4 na araw, may isa na lang po tayong mortality. Kasi po, malaking bagay itong ating heater. Kaya hindi po sila na-stress. Sa gabi, maayos po yung paglaki nila. Hindi pa ba titimbang, pero sa tingin ko pa lang po, batay sa aking pag-aalaga, pag gantong 9 days, ganito sila, ganito kakapal, ganito kakarami yung mga sisiw, maganda po ang timbang ng mga ito. Ang ginagawa ko na nga po sa lakas nilang dumumi, kasi kapag dumumi sila, bulto na rin, marami na madali nilang magtambak, kaya binuksan ko na dahan-dahan yung karton, tapos po ang dumi nila niyan ay palusot na sa ilalim. Hindi ko lang binibigla kasi baka bigla silang manibago sa temperature, magka-problema tayo. Pero yung ganyang age nila, may nakakapag-gain na rin po sila ng ng tabak-tabak sa katawan. Kaya niyo halos manipis yung balahibo nila, pero yung katawan nila maganda. Ayan po. Yung ilalim po niyan, yung silong nila, pinalibutan ko para walang pumasok na hangin. Pero sa gabi po, obligado pa rin tayong maglagay ng uling para source of heat nila. Paggabi po kasi malamig dito sa Quezon. Minsan pumapatak ng 28, 27. Pero at least hanggang 30 muna sana sila. Kaya minimaintain ko na magkaroon pa tayo ng ganitong ulingan. Sa pagpapakain naman po, matatansya nyo naman yan kapag madaling maubos yung kanilang feeds sa feeder, di kailangan nyo na magdagdag. Pero pag nakikita nyo na hindi naman ganun kadami o ganun kabilis maubos, okay pa po yan. Pero ang aking po naging problema pag ganito, lumiliit na yung space nila. Kailangan ko na uli mag-extend. I-extend ko na uli sila para mas lumaki yung ginagalawan nila. Ayan. Sa 9 days po, okay po ang size nila at timbang niyan sa ano ko pa lang. Pero titignan ko rin sa chart, saka magtitimbang ako para i-share ko rin po sa inyo. Pag ganito po kabilis, pag tuloy-tuloy na ganito, medyo maaga tayo makakapag-harvest. Makakahabol tayo sa magandang presyo ng manok. Ngayon po ang presyo ng manok dito sa Quezon, sa palengke po, nagpo 220. Minsan 210, 230, naglalaro po sa ganun. Kaya yung mga frozen po na sa manok, medyo mataas din po ang bigay. Kaya yung ating mga kasama na kaibigan, yung mga suki natin, kapag meron tayo, di madali na uubos. Yung nasa cage step ko nga pala po, ubos na last week pa. Kaya ito ina-apura ko para may ma-harvest tayo. At least mga 2 weeks from now, pwede na tayo mag-harvest sana. At maganda naman po ang panahon, yung habagat ay walang bagyong, yung bagyong pumapasok ay hindi naman tumatamas dito sa Quezon, kaya okay po, pabor sa ating yung pagkakataon. Maraming salamat po. Paki-like naman po yung ating video, paki-subscribe na rin po yung ating channel. Mabuhay po kayong lahat at happy farming po.